Okay, isang mapagpalang umaga po. Ito po yung araw po ng linggo, araw po ng pagpapahinga, no? So, bagong lahat ay nais ko po muna sabihin ng isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating bansang Pilipinas. At siyempre, sa lahat ng OFW worldwide na lagi po nakaantabay, muling bumabalik po. Nagla-live po tayo sa online ng ating pong media ministry broadcast dito lang po sa bansang South Korea. Sa ating pong station online, ang Kakampi Online, na binabati ko muna ang ating pong station manager, si Ate Pe, at ang aking mga kapartner sa OFW winner, ang Prince Rebo, si Kuya David, Kuya Corke, Ate Beng, Ate Lorna, at sa lahat ng mga OFW ng Prince Rebo. At syempre, sa lahat ng OFW, saludo po ko sa inyo. Ang pinaka-main purpose talaga ng programang ito, ang programa po nga natin ay public service ng saludo ako sa iyo. Kaya sinasaluduhan po natin, no, na ang mga kababayan nating OFW na may mga problema na hinaharap na dumiting bigla, na kung saan saludo po tayo dahil hindi po sila nahihiya na humingi ng tulong at sabihin sapagkat ito'y nararapat, no? Dahil ngayon, nasa time sila ng struggle, pero next, ako naniniwala, sila lang po ang gagamitin ng Diyos para makatulong din. Diba? So, narito ang isang ating kababayan na kung saan ay humihingi at nananawagan na bilang isang lingkod ng Diyos, lingkod ng mamayan, serbisyo, katotohanan, publiko, na kung saan si Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace, dito lamang po sa SDIL Incheon Filipino Community Church, na kung saan ay ating pong ginagawa ang ating pong pagla-live. So, bago tayo magdumako sa ating worship service, ay, alam niyo po, bigyan ko muna ng pagkakataon. O nga pala, sabihin ko muna, Sir Roselito Valdez, thank you for partnership ng pagtulong o pagkakawang gawa. Talagang bilib ako dyan. At sa mga, kay Sir Rodney, kay Jenny Kim, at sa ating Philippine Embassy o sa OWA, o sa lahat ng sangay ng ahensya ng ating gobyerno ng Philippine Embassy dito sa South Korea, ay talaga hanggat kaya ay inaabot nila. Tulad din po namin. Dito po ay balanse po tayo. Practical, spiritual, counseling, o mga bagay na aspeto ay hanggat maaari makatulong po tayo sa biyaya po ng Panginoon. Ginagawa po natin to, this is the command of God. No? So, bago natin siya interviewin, ay nais ko munang bumati muna. Bati ka muna sa ating mga nakikinig. Magandang umaga po. Ako nga pala po si Mark Arca po, taga Pampanga. Mm-hmm. Yan. So, saan ka anong taong ka pumasok dito? Year 2022 po. Year 2022. Opo. So, anong trabaho mo doon? Bali sa ano po ako sa Pyeongtaek, bali welder po ako. Oh, welder. Oh, welder. Anong klaseng welder ka? Bali gumagawa po kami yung mga paleta po ng mga parts ng sasakyan. Ibig sabihin, si auto ka? Opo. Si auto meg o si auto aluminum? Kasi ang ano ba, automatic or stick or... Kasi kung welder ka, ano, wire, Wire po, wire. puti o dilaw? Ano po yung ano ko eh, yung... Ano ba yan? Stick? Opo. O stick or ano, wire na ano? Yung wire po, yung wire na... Kasi, kaya ako nagtanong yan, dahil ako po ay sa biyayang Panginoon, dito po ako nakatanggap ng certificate of welding, no? Welder. Welder kasi ako. Opo. Si automeg ako. Aluminum. Kami ang gumagawa ng mga iba't ibang klaseng style ng aluminum na design sa mga ano, no? Ako pala nagsasabi ng ano ko, no? So, pwede mo bang masabi na ano, na konting tanong para konting background po, no? Kasi siya po ay bilang isang lingkod ng Diyos at bilang isang mentor, coach, counselor dito sa South Korea, especially bilang isang public servant. Nakita ko po, ako'y tumitingin po sa EPS, PNI-EPS, FERWA, na mga kababayan, nakamonitor po tayo. Bakit po? Kasi sapagkat ang puso ng SDIL, kapatid, no, Brado Marca, ay abutin ng mga OFW na nasa panahon ng mga struggle. Sa panahon ng magka-problema, na katulad ko nagka-problema rin. Pero sa biyaya, Panginoon, ay nagkaroon ng solusyon. So, yun yung dahilan kung bakit natin ginagawa po ito. So, nakita ko po siya. At tinignan ko mabuti, pinag-aralan ko. Kasi lalo ba ito katotoo?
Inulit ko na naman, tapos nga may close-up siya. So, nananawagan siya. No, natouch ako. No, sabi ko, Lord, pero nung una, pinaliwala ako, pero nakita ko ulit. Kado ng mga nagmamakaawa, nakikiusap, nananawagan. So, sabi ko, Lord, kung kaloob niyo po. Kaya, di ba, nag-message ako. Di ba, okay, kailangan mo pala ng pagkain. Kailangan mo ng perang ganito, kasi ganito. So, sa madaling sita, yun po ang dahilan kung ba't naimbitahan po natin dito po sa church. Sapagkat ano niyo po, ang saludo sa iyo, ang SGIM Ministry Church dito po ay pag tumutulong tayo sa maliit na bagay, na material, pero dapat samahan po ng spiritual na bagay. Balanse po tayo dito. Pero ang decision nasa iyo. Ang mahalaga, we do our part na as a good Samaritan, at the same time, ay as a pastor, evangelist pastor, at mga member dito ay sabihin word of God ng good news. No? So, sige kapatid, ano ba naging status mo? Kahit konti lang. Naging background, bakit ka nanawagan, bakit ka humingi ng tulong, na pagkain, dito. Summarize lang, no? Sige. Habang umuha lang ako ng ano ko. Sige, go ahead. Yun nga po kuya, yun. Nung nag-ipip po ako is Okay. napilitan po akong sumali sa mga Saan? investment po. O, napilitan daw siya sa sumali sa investment. Okay? Yun, nag-ipit nga po ako sa Pilipinas. Okay. Kaya yun po, napasali po ako sa mga investment na hindi ko naman po akalain na may scam po ako. Okay. So, ibig sabihin, sa 2 taon niya dito, o 3 taon, matatapos kontrata niya, siya po ay nakumbinsi sa isang business at may scam. Magkano ba ang naabot na na-scam sa iyo? Bali 26 million po yun. Wow, 26 million. Hindi biro po 'yun, no? Kapwa ba Pilipino? Opo, kapwa Pilipino. Pero huwag na natin sabihin yung ano, no? Opo, hindi. No, para no? So, for protection sa iyo, Opo. no? So, tawag dito. Paano na-scam 26 million? Paano nangyari yun? Sa pera mo personal? O sa bangko? O may nagpahiram sa iyo? O nagpinapautang sa ano? Sige nga, sabihin mo nga, kahit konti. Bali, yung ano Pakinggan po natin, yung kabayan. nung pinuntahan po nila ako sa company, dahil may nirefer nga po sila sa akin ng kaibigan ko dahil naghahanap po ako ng mahihiraman ng pera. Bakit ka nangiram ng pera? Para po maibayad po kasi doon sa utang ko sa Pilipinas nung umalis po ako. Okay. Ginigipit na po ako nung nautangan ko. Sa Pilipinas? Opo. Okay. Bali yun po, nung pumunta po sila sa akin sa company, kinumbinsi po nila ako na mag-invest daw po ako sa kanila. Okay. Pero anong business yun? Mga cargo po na Cargo. Oo, Okay. nagpabalik-bayan box po sila. Okay. Nagpa- Pero huwag na mention ng pangalan, no? Opo. Para ano, okay. Naghihinda rin po sila ng pabango, nag-export po sa ibang bansa. Oh, nako. Pabango eh, may pabango. Hindi ako yun ha, kasi naghanap ng pabango eh, kasi meron akong pabango dito. Hindi ako yun ha. Hindi, joke lang no. Anong yung business yun yung sinabi sa'yo? Invest? Yun, mag-invest po ako sa kanila, then puutang po sa bangko na hindi ko na po akalain na gano'n po kalaki ang utangan, ang alam ko na po kasi. Sinong utang? Ikaw o sila? Bali, sila po, gamit lang po ang pangalan ko. Ayun. So, ingat po. No, utang, kukuha ng pera sa bangko, tapos, siya ang magbabayad. Paano nangyari yun? Ganito po yun, nung natapos na po usapan namin, na utang po sa bangko, gamit po ang pangalan ko. Then, yung kitain ko po na sa 3 years na 10% is bibigay na po nila sa akin Okay. pagkakuha po ng pera. Okay. Yung nga po, pagkakuha po ng pera, 26 million, binigay po nila sa akin yung kikitain ko po for 3 years. Magkano umabot? Bibigay Bali, sa'yo? 4 million po. 4 million. Opo. So, meron pang 22 million po. 22 million. Ano nangyari? Okay. Then po, nung ano po nun, ang sa pinirmahan po namin is monthly sila po ang magbabayad sa bangko. Sila, hindi ikaw. Hindi po ako. Pero kayong guarantor, kasi sa pangalan mo. Opo. Okay, go ahead. Ako po, sila po ang magbabayad sa bangko every month hanggang sa matapos. Then, nung okay naman po sila magbayad ng first 5 months, then yung pang ilang buwan na po na hindi na po sila nagpaparamdam. Nag-magic. Opo. Ako na nag-aabono hanggang sa tuluyan na sila hindi magparamdam. Okay. Hanggang sa malalaman ko na lang po na yun, may mga nag-chat na sa akin na na-scam tayo, pre, sabi nila. Ay, marami rin pala. Sa palagay mo, mga ilang kayo? Nasa 140 plus po kami. Wow! Puro Pilipino? Puro EPS po. EPS? Okay, say go ahead. Yan po, hanggang sa hindi na po nagparamdam, hanggang sa wala na po, hindi na po siya nakakabayad, ako na po ang nag-aabono.
Pero nung una po, hindi ko po masyado nasikaso bayaran kasi nagigipit pa po ako sa Pilipinas. Okay. Pero nakabayad ka sa Pilipinas kasi nabigyan ka ng 4 million eh. Ako po, nakabayad po ako. Okay. Ngayon po, ang alam ko po kasi nababayaran po nila. Aha. Kaya hindi ko na po inasikaso. Okay. Hanggang sa ano na lang po na may dumating po sa akin na court order na Oo, letter. trial court, oo. Opo. Court order. Hanggang sa 2, 3, Anong 4. sabi doon? Bakit, anong pagkaintindi mo doon? Sabi. Yun nga po, may court order na po ako dahil sa hindi po ako nakakabayad sa sa bangko. So, ano nag-reaction mo? Yun nga po, tinalik po sila kontakin Oo. sa bukas. Okay. Okay. Sa tuluyan na lang po nawala, hindi na po Kasi may bukas eh, no? Opo. Alam niyo po mga kaibigan, ang bukas di na uubos. Opo. Okay? Walang katapos ang bukas. Oo, okay. Tapos po, hanggang sa yun, nagkaalaman na po na nagkaka-scam na po kami. Okay. Napag-usap po sa kami ng kasama ko. Okay. Ano ginawa niyong action? Bali, Pero ang tanong ko, nakabayad ka sa bangko or sa company? Yun ang gusto ko na malaman. yung sa Sa company muna, Opo, ano nagresulta? Nasa nalaman po ng amo ko na may utang po ako sa bangko pero hindi ko po kasi talaga naamin sa kanila na na-scam po ako. Okay. Kasi lalong malaking problema po sa Oo. sa amo ko. Okay. Papalayasin po ako kaya hindi ko po masabi. Okay. Ngayon po, ang ginawa po ng amo ko, kada sahod ko po, sila na po nagbabayad ng rekta sa bangko. Ayun. So, okay lang ba sa'yo? Mostly, magkano ang sweldo mo monthly sa sa company? Ang pinaka Magkano kinakaltas? Para at least may idea po tayo. halos lahat. Halos lahat. Anong lahat? Kasi ano yan? Kasi maraming lahat eh. Opo. Specific, halimbawa, 3 million a month, 4 million, 5 million, o 2 million. 2 million lang po. 2 million plus ano, kinukuha kagad ng company, sila na mismo magbabayad doon. Opo. Pero may natitira ka kahit konti. Konti lang po. Okay. Yung 3 araw na Oo, allowance araw. po. Okay. Kasi ang pasok mo hanggang anong araw? Minsan po kasi sa company ko, minsan 1 linggo walang pasok. Okay. Minsan nga po, inabot pa 1 buwan walang pasok. Okay, okay. So, sa madaling sita, yung sweldo mo, pakinggan po natin, isang idea po ito, no? Kung nagtatrabaho sa company, pag si sweldo mo, hindi na binibigay sa'yo, kinakaltas na, sila nagbabayad sa... Opo. Ang tanong ko, nabayaran ba lahat? O ano naging, Bali, naging resulta? nung kinuwenta po ng amo ko, may balanse pa po akong 9 million won. Okay. 9 million won. Opo. So, ano nangyari? Ngayon po, bago po ako umalis doon, is kinuwenta na po namin 9 million won. Bali, pinakaltas ko na po doon yung makukuha ko po sa Samsung. Yun po, pinakaltas ko na po yun. Ngayon yung sa national pension ko po, is kukunin ko pa lang po sa Lunes. Okay. Babayad ko rin po doon, kaya wala po talaga matitira sa akin sa pag-uwi ko. So, pero yung tanong ko, kasi yung napakinggan ko po, no, dahil si Kuya Ace at si Brother Ace, Pastor Ace, ay tayo rin po ay kumuha ng mga konting information, hindi heresy o hindi yung kwento-kwento, ay saludo po tayo kay Sir Joselito Valdez na kung saan ay tumutulong po pagdating po sa kanyang mga problem, no. EPS din po siya. So, kung nag-scam sa inyo ay, nasaan na sila? May nangyari ba? Ano nga? Yung, po, yung nag-scam Nakakulong ba o hindi hanggang ngayon? O what, ano ba? Yung babae po is nakakulong na po. Nakulong na siya. Opo, dito po. Mhm. Tapos yung lalaki po is nakauwi po ng Pilipinas. Nakalusot, ha? Opo. So, ano sa palagay mo? Di ba kung uwi ka sa Pilipinas, kaya mo bang habulin yung Pilipino na yun? Ano ba ang magiging, ano mo? Actually po, kaya lipat tulay lang po kami. Oh, so, dapat may plano ka. Kung talagang gusto mong tulong, meron kang malalapitan doon. Opo. Pero kung talagang papabayaan mo lang, Diyos ang bala sa kanya. Ganun lang kasimple. Opo. Dalawa lang naman yung batas, 3 lang man yan eh. Bahala na po ang Diyos. Bala na ang Diyos. O kaya ilalapit mo sa ating DMW o sa patungkol sa katarungan. Opo. O kaya ikaw ang gaganti. Pag ikaw ang gaganti, tapos ka. Masama po yun. O di ba? Meron ganyan, di ba? Gaganti, di ba? Huwag yun. Dalawa lang pagpipilian mo. Pagkatawala mo sa Diyos, bahala na ang Diyos sa Kanya. Pero kung talagang gustong makuha, dito may lalapit sa gobyerno. Opo. No? Bahala ng gobyerno. Huwag lang sa sarili mo. Yun siya pinawag mong daanin sa patas ng kamay. Di ba? So, ngayon, at least nalaman po natin. So,
Paliwanag mo, ano ba yung naging panawagan mo noon? Na nakita ko kasi. Para at least alam po nila na ito po hindi scripted. Ito po ay nakita ko lang din po sa chat group. Para at least bigyan mo na kita ng pagkakataon ng panawagan. Opo. Yun po, ang naging panawagan ko po nun, yung nasa company po kasi halos, Hindi ka na masyado kumakain, no? Konti lang, no? opo, pagkasahod ko, 3 araw, 4 Okay. araw, yun, nakakain po ako. Pagkatapos po nun, wala na po, 1 linggo, Mhm. o kaya 2 linggo, kape, tubig lang po. Minsan po yun, nagtuturo sa akin yung kasama kong Koreano, na yung damo na to, pwedeng kainin. Ba? Yun po ginagawa ko, ilalaga ko po, kahit na walang asin, walang ano, basta Okay. lalaman lang po sa tiyan, kakainin ko po. Pero may Pilipino kayong kasama, di ba? Opo. Nakaano ba siya? Minsan nag-advise, tumutulong din ba? Excuse. Bali, pareho lang din po kami ng kalagayan. Okay. So, ilang buwan ang panawagan na yun? Umabot ba ng taon o buwan lang? Halos, ano na rin po sir, halos, yung sa mga kaibigan ko po na nalalapitan ko, every month po na sumahod din po sila, Hmm. yun, sinasandan po nila ako, para lang po may makain. Okay. Minsan po, pag mayroon pong nakakilala sa akin na, hihingihan ko po kahit na pambili lang po ng 2 noodles, Okay. para lang po makakain sa isang araw. Okay. So, alam niyo po, yun po ang dahilan, no? At nabasa ko doon na the Lord spoke to me, no? At naalala ko yung sitwasyon ko dito kasi bilang isang OFW. Opo. Naranasan ko po yung kanyang karanasan noon. And then, marami pong ginamit na Koreano na tumulong sa akin, mga Pilipino. And then, sabi ko, Lord, bless me. Maski magtabagay, malaking bagay para to be a channel of blessing. And the Lord bless me. At meron tayong hinawakan ng church at biyayang Panginoon. And then, nakita ko po yung kanyang panawagan. Natansa ko din na sa company siya, EPS siya. Tapos, na-scam siya. Katapos yung pagkain niya, humingi lang siya, maski kape, noodles. Sabi ko, Lord, malit na bagay lang to. Pinag-aralan ko mabuti, pinag-isipan ko. And then, the Lord speak to me, do good. And then, sabi ko, kaya, di ba, nag-message ako sa kanya. Ano ang message ko, kung maalala mo? Yung kung kailangan Oo. shelter o Yeah. malalapitan, chat ko lang po kayo. So, yun, sabi ko sa kanya, sabi niya, kailangan niya po yung temporal matitirahan. And then, sabi ko, meron kami shelter sa church. Tapos, konting pagkain, may pagkain kami. Kahit pa paano. Tapos, konting pera man lang, pabili, sabi ko, may konting pera rin kami. Maski ang Diyos, maraming pera. No, ayaw lang ibagsak kasi baka madaganan tayo. Joke lang, no? So, ibig sabihin, the Lord convict me na be a good servant, good Samaritan. And sabi ko, Lord, pagkakataon ko na ito, pagkakataon ng church, na tumulong sa mga kababayan, lalo na ay kanyang kalagayan. So, nasa time siya, dugmo, pabagsak, stress, struggle, discouraged. Ang iba nga dyan, buti nga, pasalamat ako, saludo ako sa kanya. Kasi, at least, kaya pang nakakausap pa, yung iba napapakamatay, yung iba pumapatay, di ba? Pero siya, nalakas ang loob, kasi may plano ang Diyos sa kanya. Naniwala ka ba doon? Pero minsan ko na rin po naisip yun. Yes. Ako mostly, ganun din nangyari. Pero minsan tingin ko parang wala na. Pero no. Dahil may nangyari din sa akin, may nagturo nag-advise. Kaya ito ako ngayon. No? So, yun din lang kung baka. So, sa madaling salita, sabi ko sa kanya, Brad, sige, magpapadala ako ng, hindi ko na sabihin kung amount magkano, no? Sige, Brad, magpadala ako ng pamasahe. So, totoo naman ginawa niya. Diba? Bumili ka. Sa'yo, maski pang dudulos ng kape. Eto, maliit. Brad, geto. Sige, punta ka dito sa shelter. Dito, ito pamasahe. Punta ka television. Sige, manawagan ka dito. No? So, andito siya. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Hindi siya nagsisinungaling. Sabi ko, pag hindi siya pumunta, scam din yun. No? Bahala na ang Diyos yun. Malit na pera yun eh. No? Malit na pagkalan yun eh. Pero andito siya, ibig sabihin, ay totoo. No? So, mga kapatid, ay bago ang lahat, alam niyo po, meron kang pasalamatan muna. Sinong gusto mong pasalamatan bago tayo mag-share ng Word of God? Yeah. Yun, unang-una po ay nagpapasalamat po kay Sir Julcelito sa mga naitulong niya po sa akin, yun sa pag-post po ng mga panawagan ko.
tsaka sa mga advice po ni Sir Roselito sa akin. Maraming salamat po sa iyo, Sir Roselito. Saludo po ako sa iyo. Salamat po. At siyempre po, salamat din po kay Kuya Ace. Yan, nagbigay po ng pansamantalang matitirhan po sa akin, makakain. Tsaka konting ano po, para may pangasikaso po ako ng mapapel po kasi ito lang po, wala po akong dala kahit ano lang po kasi wala po ako talagang kapera-pera. Mhm. Yun, tsaka salamat din po sa SJIM po sa mga naitulong niyo po sa akin. Mhm. Salamat. So, higit sa lahat, lalo ka magpasalamat sa Kay God po. Salamat. yan. Kasi ang Diyos talaga ang dapat pasalamatan, ginagamit lang po tayong instrumento. Lahat po tayo, no? So, okay. So, Brother Marca, ay magtatanong ako sa iyo. At the same time, andito na rin po siya. So, napakinggan po natin ang kanyang kalagayan. Actually, ang main purpose ng SGIM at ng Pastor Ace, ako, at Pastor Jag, ang aking kapartner si Pastor Jag, ang purpose namin ay abutin ng OFW. Opo. And then, bring the church, not because of religion. Opo. No? Hindi relihiyon, denomination, kundi yung relationship with God, Opo. ang pagiging isang OFW. Pero ang decision ay nasa iyo. Opo. No? Ang aking ministry duty ay to share the good news, Opo. tumulong sa maliit na bagay, Opo. pero dapat balanse. No? Kasi, ano nyo, sa totoo lang mga kababayan, saludo po ako sa mga nagkakawang gawa, namimigay ng puhunan, di ba? Sa Pilipinas, bibigyan ng pera, mga prank, no? Magkano yan? Mahal na mahal naman yan. Ano ba, ang presyo ay 20. Ang mahal na mahal yan, pwede ba maging 200? Opo. Tapos, maya-maya nagbigay ng pera. Pero saludo ako, di ba? Kasi gumagawa eh. Nagkakawang gawa. Pero nga lang, nakalimutan mag-share ng Word of God. So, ang encourage ko sa mga Christian o sa mga tumutulong, nagbibigay ng pera, pagkain, mas maganda samahan mo ng salita ng Diyos. Opo. Para at least, maalala niya yung salita ng Diyos, maalala niya ang Diyos, at Diyos ano man yun ang pwedeng humipo sa Kanya. So, balance, yun ang gusto ko pong encourage. Tutulong ka rin naman pang material, mas maganda, tumulong ka na rin sa spiritual. Kaya sabi ko sa Kanya, Lord, tutulong ako kay Brother Marca because of you. Dahil tinulungan mo ko, may ginamit, gamitin mo ko sa maski sa maliit na bagay, pero higit sa lahat, ma-share ko ang salita ng Diyos. Oh, thank you for watching, Brother Henry. Yan isa natin member dito. Magbabakasyon sa Pilipinas. No? Kaya, ingat tayo, do your best. Meron tayong kababayan na tutulungan sa biyaya ng Panginoon. Andito siya sa shelter. So, ilang araw ka dito sa shelter? 2 araw, no? Opo. Oo. Kailan ba uwi mo? Martes po ng umaga. Martes po ng umaga ng 1:00. Kaya, pero, bago natin siya ng Word of God, sige, manawagan ka muna ang mga gusto mong tumulong mo hanggat kaya. Opo, hanggat nandito pa po ako. Hanggat nandito pa siya. Kung mayroon man po, sana matulungan niyo po ako sa Okay, hinaharap go ahead. ko ngayon. Mm. Kasi po talagang pumunta po dito kay Kuya Ace dahil walang-wala rin po talaga ako. Wala po akong matutuluyan kaya dito po ako nakituloy sa kanya. At pinagbigyan niya naman po ako na makatuloy po dito sa shelter at na makakain na rin po at konting ano na rin po halaga para po makapag-asikaso po ako ng mga papel ko dahil palis na po ako ngayong Martes ng umaga. Wala man po akong mga papeles pa pong nakukuha dahil wala po talaga akong hawak na halaga na pang-asikaso po ng mga papel ko. Kaya po sana nananawagan po ako kung meron po man po sana na makatulong po sa akin para masikaso ko na po yung papel ko dahil sayang rin po yung binili ng pamilya ko na ticket. So, may tikita po pala kayo, no? Opo. Okay. So, nananawagan po ang ating kababayan sa mga nais na magtulong, malit na halaga. Pagkain, sabi ko dito sa church ay hindi kami makatulong na malaki, pero at least maski pa paano maliit, handang tumulong ang church para paglingkod namin sa Diyos. So, ano yung bank account mo? Para direkta. Kasi kung sa aking bank account, bilang alis siya, hindi ko na may habol, no? Pero, pwede mo bang sabihin ang bank account mo? Para sa mga nanonood, nakikinig, ay pwedeng direkta sa'yo, no? Kasi transparent po tayo, pero kung iba talaga, nagbibigay sa akin, tapos gito siya sabi sa akin halaga, tapos gito siya sabi sa akin na gito iaabot sa tao, so sinasabi ko rin, no? Transparent po tayo, no? Hindi po natin binubulsa, kundi tayo rin po humingi ng sponsor, donation, panawagan, para maitulong po natin sa mga nangailangan.
So, bigyan po natin pagkakataon, nananawagan po siya ngayon, live po tayo, para sa gustong maglagay sa kanyang bank account, no? At meron na rin pong nagbigay sa kanya, paunti-unti, pero hanggat andito pa siya hanggang Monday, dahil dito pa siya mag-stay, Tuesday po ng alauna, ng madaling araw, ang alis niya po. Pero madaling araw, andun na siya sa airport kasi marami pa siyang aayusin. No? So, 2 taon pa lang siya ito, matapos po ng kontrata, wala siyang naipon, na-scam po siya. So, ito na pong pagkakataon natin. No? So, okay na ba? Opo. Okay. So, sa mga nais po na tumulong, malaki o maliit, ayon po sa inyong puso na hindi nabibigatan, tandaan po natin, sabi ng Bible principle, pag may tinatanim, may inaani. Pag tumulong ka, isama mo ang Diyos. Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero pag tumulong ka na hindi mo sinama ang Diyos, sigurado, kakapusin ka. Gigipit ka pa rin. Maghihirap ka. Maraming sinasabi, tulong ng tulong. Pero, hindi guminawa. Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay tumulong sa nagigipit, kasama mo ang Diyos. Ang Diyos hindi natutulog. Higit pa dyan, ibibigay siya ng Diyos. At kung tinulungan mo, pag pinagpala siya, gagamitin din siya para tumulong din sa nangangailangan. It is biblical po. So, ulit-ulit, sa mga gustong tumulong, isama po natin ang Diyos. God will bless you. Ito pong sabi niya, ang kanyang bank account, ito po ay Worry Bank. Nanganais po na magkawang-gawa. 1002963286527. Mamaya ilalagay ko po sa messenger din po. No, sa ating Facebook. Ulitin ko ulit. Worry Bank. Ito yung tinagad ng bangko natin, worry. Don't worry. Opo. No, ganyan na, no? Don't worry. So, Worry Bank, may papasok yan, ha? Okay. Worry Bank, ito po ay 1002963286527. Ulitin ko ulit. 1002963286527. Last, sa mga ngayon lamang po nanood at gustong humabol po na mag-donate or mag-sponsor o magkawang-gawa. Worry Bank po ito. Ito po yung Worry Bank. Number po niya, 1002963286527. Okay. Salamat po. So, yan po ang kanyang, pwede po kayong dumirekta po, no? At, ito po ang ating pong ministry, to serve God and to serve OFW. Kaya nga sinasabduhan po natin ang Diyos at ang mga nagkakawang gawa. Okay. So, ngayon po, ito po ang tanong po natin. Kanina, dumako tayo sa problem, dumako tayo sa struggle niya, so dadako naman tayo sa solution. Ngayon. Pero magtatanong muna ako. Bilang isang EPS, ano ba yung mga nasabi sa iyo ng mga advice ng mga sa DMW? Ano bang meron bang advice? Bigyan ka ba ng background? No, para at least make para masabi ko sa kanya ang 5C. Opo. Ano ba yung sabi niya bago kayo pumunta dito? Kasi ako bago pumunta dito. Kasi ako po ay agency. Legal din po ako pumunta dito. Agency po ako pero meron din po kaming PIDOS. Pero hindi ganong kalalim ang aming advice. Kaya ang encourage ko po sa mga DMW, encourage ko po sa Philippine Embassy na talagang alam ko nag-i-improve Alam ko mas maganda Pero ano yung mga naalala mo na sinabi sa iyo? Kahit konti lang kung may maalala ka. Isa na lang po kasi naaalala ko. Anong sabi? Anong advice? Sige. Mag-ingat po sa mga scam. Pero ako po ang na-scam pa rin po ako. Okay. So, mag-ingat sa mga scam. Okay. Okay, pag natin patagalin, no? So, huwag mong kakalimutan ng 5C, Opo. no? Ito mostly ang aking ina-advise sa mga OFW yung padating at dumating matagal na at bago pa lang. At ito ay nakatulong sa akin. Ito talaga ang tuturo ko dito po sa church. Yung 5C. Sabi mo nga 5C? 5C. Ayan, no? Kasi pag bibigkas mo, possible maalala mo, no? Ang 5C na yan, actually, ang design ng SGIM,
ay maging OFW won. Opo. Hindi maging loser. Opo. Pero walang personalan, naging loser ka. Opo. Tama? Opo. Naging loser siya. Kasi uuwi ng may struggle dito. Pero ang kinaganda sa Diyos, God is the God of chances. Remember that? Opo. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-asa o chance ng pagkakataon. Maraming pagkakataon. Okay lang ba sa ilang taon ka na? 35 po. 35, ibig sabihin, marami pa siyang pag-asa. Maaaring hindi ka dito nag-win, maaaring sa Pilipinas Opo. o sa ibang bansa. Pero ang kinaganda niyon, nandito ka pinutulutan ng Diyos kasi may plano ang Diyos sa Kanya para marinig ang 5C. Ano? Yung 5C na yan. So, itong 5C na yan, importante. Naway wag makalimutan. No? Ang kung maaari, isisend ko naman sa messenger para maalala mo yung 5C. No? Ito yung sinasabi natin na 5C, 5 core values. Number 1, importante rin, maski kayo po nanonood, nakikinig, 5C po, ang lagi na-advise ni Pastor Ace. 5C, number 1. Number 1, communication C. 1C, communication to God. Opo. Maraming OFW, walang personalan, di ba? Opo. Minsan din naalala na ang Diyos pagdating sa Korea. Opo. Karamihan po. Karamihan po. Alam niyo po, ayon sa survey na Philippine Embassy, 80% OFW loser. Only 20% OFW winner. Ayon sa tagapagbalita ng 24 oras, natutulog din ang tagapagbalita. Si Manny Enriquez sabi niya, 80% OFW sa maraming bansa, loser. So, isa po siya sa loser. At maraming loser. Pero hindi ibig sabihin loser na pangmatagalan. Loser siya, temporary lang yan. Naniwala ka ba? Opo. Dahil pwede pa rin siya maging winner. Tama? Opo. Pero nasa iyong decision. Kung nais mo maging winner. Opo. No? So, tinawag natin ditong OFW won. Bakit kaya won? Kasi ang pera natin dito ay One. won. Di ba? Yun ang maganda, maski yung problema siya, napapatawa, napapangiti. Yung iba stress lagi, di ba? Di ba? Tama? So, OFW won. Won is a past tense of win. Hindi pa man din, pero alam mo na, panalo ka na. Pero para maging panalo, kung may plano ka sa Pilipinas o sa ibang bansa o whatever, Opo. isama mo ang Diyos. Maraming loser pag wala ka ng komunikasyon sa Diyos. Okay lang ba siya? Opo. Okay. So, wala pa naman eh. Mano pa. Okay. So, ang unang C, huwag mong kakalimutan, at manonood, anong unang C? Communication. Ay, ano? Communication. Communications kanino? Kay God po. Kay God. Yan ang unang advice ng mga OFW na in-advise si Kuya Ace dito sa SDIM. Mas ka na mangyari. Parami ka ng pera, konti kang pera, struggle. Always communication to God. Ibig sabihin communication, connection to God. Opo. So, dapat lagi ka nakakonect. Okay? So, advice ko po sa inyo, ang una ay, dumarating na sila. No? So, communication. Ang unang advice si Kuya Ace, si Pastor Ace, Brother Ace, ay sa mga OFW, matagal at bago. Unang C, communication to God. Okay. Number 2, na C. Ang number 2 na po C ay, communication to family. Ano yung pangalawang C? Communication to family po. Ayun, communication to family. Walang personalan po. Marami din OFW. Dumating sa bansa. Tapos, nakalimut na sa Diyos. Bandang huli, nakalimutan na rin ang pamilya. Ano ba? Nakalimutan na yung asawa. Ang iba, hindi man lahat. Nakalimutan na yung anak, magulang. Kasi nga, nakapokus sa kanyang pera. Tapos iba na. Natukso na. Naaliw na. Di ba? So, ang pangalawang advice, huwag kalimutan. Communication to God. Communication to family. Number 3, communication to church. Ano yung pangatlo? Communication to church po. Communication to church. Anong unang communication? Communication to God. Okay. Number 2? Communication to family. Ayun, magaling. Number 3? Communication to church po. Communication to church. Ibig sabihin, connection to God, connection to church, and family connection. So, maraming OFW, kapag nakapag-OFW na, hindi na nagsisimba. Hindi na sumasamba. Kasi marami ng pera. Pero pagdating sa club, di ba? Pagdating sa mga party, pagdating sa mga padalas. Kaya pagkatapos, million. Pero kinabukasan, nga.
Yung iba naman sa sobrang daming pera, ayaw na magsimba. Kasi marami ng pera. Akala nila, ang pera, Diyos. Oo. No? Pero, aanuhin nila sa tamang panahon. So, advice ko, mas ano mangyari, whatever your denomination, go to church. Because only church can teach you, can remind you, advise you, and to preach the Word of God. Kaya yung guys ko. No? So, importante ang connection to God, communication to God, communication to family, communication to church. At ang pangatlo, communication sa Philippine Embassy. Ano yung pang-apat? Communication sa Philippine Embassy po. Philippine Embassy. Bakit? Maraming OFW sa ibang bansa. Pag maraming pera, walang pakialam. Pero kapag wala ng pera, hindi alam kung saan pupuntahan. Bakit? Kasi nga, hindi nakipag-connect sa Philippine Embassy, sa OWA, sa mga problema. Tama? Opo. So, importante ang communication sa Philippine Embassy. Kaya pupunta sa Philippine Embassy siya. Pupunta sa mga ano. Kaya ang mga OFW dapat connected ka pa rin sa OWA, connected ka pa rin sa Pag-ibig, connected sa Philippine Embassy. So, importante ang communication sa Philippine Embassy. Pang-apat yan, no? Opo. Pang-lima. Ito yung importante sa OFW rin. Pang-lima, communication sa mga kapwa Pilipino. Ibig sabihin, communication, Philippine group. Ano yung pang-lima? Communication sa Philippine Group po. Anong pang-apat? Communication sa Philippine Embassy. Ano yung pangatlo? Communication sa church po. Pangalawa? Communication sa pamilya. Unang-una. Communication kay God po. Ayun. Alam niya po, ang tawag dito ay education. Isip. Pero ito, walang personalan ha, marka. Kung nasa isip mo yan, naalala mo yan. Pero pag hindi tumago sa puso, bali wala yan. Ulitin ko ulit, masisend nyo po. May nalaman na kayo. Pero pag di natin lagay sa puso, you're the same. You're the same. There's no changes. Hanggumal, changey, opso. Change po. No? Okay, so yun po ang advice ko. Apo kuya. Masisipag mo sa Pilipinas. Huwag mong kalimutan yung 5C. Apo. Communication to God, communication sa family, communication sa church, whatever denomination kung saan ka. Pero mas maganda sa Christian church. Apo. Pang-apat, the government. Apo. Ano man mangyari, tawag. Pang-lima, Philippine group. May mga Pilipino talaga walang pakialam. Bahala na. Pero dito ang Pilipino, katulad ng APS, katulad ng si Sir Rosalito, Rodney, Jenny King, kami. Apo. Kami yung handang makipag-connect sa inyo at connect sa amin. Ayon sa maaabot ng mga kaya. Okay? Now, last, matin na. Patungo naman to sa spiritual. Ayan, communication to God eh. Okay na ba kung anong denomination ka? Anong religion? Christian po. Christian. Saan ka nagsisimba? Nagsisimba ka ba sa church or anong church? Christian Church po. Anong Christian church? Ang pangalan po ng Santa Monica Church po. Santa Monica. Ito ba ay Christian, Catholic, Protestant? Ito ba ay full gospel? Ano ba? Christian po. Christian church. Okay. So, tinanong po natin yan. At least, alam po natin because there are so many Christian. Christian in different belief, pero ito ay kinikliran po natin Christian about faith, not belief. Okay lang ba? No? Napapa-English tuloy ako eh. Okay lang ba siya? Apo. Pero hanggang magsugong na. Pinapano ko lang kasi may struggle yun, no stress na. Okay lang ha? Apo kuya. Okay. So, as a Christian, simple question. Apo. Lahat naman tayo, no, ay hindi natin nasa kung kailan, pero itinakda na sa tao. Apo. Ito, question na pang-spiritual. Sabi niya, is a Christian. Ngayon, tatanungin natin, bilang isang Christian, para ma-assure. Halimbawa, kung kukunin ka ng Diyos, no, lahat naman tayo mamamatay, di ba? Apo. Takdang panahon. Redore ko na, di ba? Apo. Tama pa. Basta ibig sabihin ng mga iba ngayon, una-unahan lang yan. Unahan. No? Oras mo. Oras mo. Pag hindi pa, hindi pa. Pero ito yung God is the God of chance na hindi nahayaan ng Diyos ang tao mo na mapahama. Binibigyan mo na ng Diyos ang tao magbalik-loob sa Kanya. So, Brother Mark, ang tanong ko simple lang. As a Christian, ay sinabi mo, ikaw ba'y pupunta sa langit o hindi? Ayon. Ulit, dito kalapit ka para marinig na. Sorry. Kasi to confirm, no? Okay ba? Kasi ito yung planong una ng Diyos sa'yo. Sabi mo, you are Christian, right? Apo. Tanong ko ulit, kung sakaling ikaw o ako o tayo, ikaw muna kaya sa personal,
Kukunin ka ng Diyos, lalagutan ka ng Diyos, mamamatay ka, mamamatay ako, mamatay tayo. Pero ikaw ang tanong ko muna, pupunta ka ba sa langit? Hindi. Be honest. Alam mo ba, papunta sa langit? Hindi. Hindi po. Hindi ko po alam kung saan po ako Okay. pupunta. Mapalad ka dahil dinala ka ng Diyos dito. Opo. No? So, bakit tinanong yan? Sapagkat, ang pinaka-main purpose nito, pag sinabi mong Christian ka, dapat alam mo, pupunta ka sa langit. Maraming kasabi, Christian, hindi alam. Katanya, narinig po natin, Opo. hindi niya alam. Yung iba naman, tinanong ko, Christian siya, sabi niya, pupunta ako sa langit. Ang ganda, at least alam. Opo. Pero tinanong ko, paano pupunta sa langit? Hindi niya may paliwanag. Opo. Pero si Kuya Ace, Brother Ace, Pastor Ace, mismo dito sa church, pag sinabing you are Christian, dapat alam mo paano pupunta sa langit. Ang tawag yan ay katiyakan ng kaligtasan. Sabi mo nga, katiyakan ng kaligtasan. Katiyakan ng kaligtasan. So, ibig sabihin, Brother Marca, may plano ang Diyos sa iyo, Christian ka, pero hindi mo alam kung pupunta sa langit, tama? At least naging honest ka. Opo. Ibig sabihin, kapag di mo punta sa langit, pupunta ka sa impyerno. Kasi sabi ng Bible yan eh. Opo. Kung may langit, may impyerno. Opo. Tama? Opo. Kasi kung walang langit, walang impyerno. Opo. Eh kung may impyerno, may langit. Tama? Opo. Okay. Ang tanong, paikli na po natin. Paano ba pupunta sa langit? Sabi mo nga, paano ba pupunta sa langit, Kuya Ace o Pastor Ace? Kanya? Paano po pumunta sa langit, guys? Okay, paano? Pero ang tanong ko, lahat naman tayo may desire eh. Pupunta sa langit. Gusto mo ba pumunta sa langit? Opo. Sigurado ka ba? Opo. Gusto mo ba maligtas? Opo. Okay. Ang kaligtasan kasi tatlo. Ligtas na hindi alam, nawawala ang kaligtasan, pero si Pastor Ace, biblically, ito ang aking pananampalataya. Pag ligtas ka, hindi mawawala. Katiyakan yan eh. Tiyak yan eh. Ano gusto mo? Jackpot o sure? Sure po. Kasi ang jackpot, pwedeng hindi. Opo. Pag sure, sure talaga. Opo. Yun ang tuturo ko sa iyo. Biblically. Meron akong dalawang hawak dito. Ito ay pocket gospel tract. Ilagay mo sa pitaka mo, no? Ang tawag dito pocket gospel tract. Bakit pocket gospel tract? Kasi, anytime, pwede mo ilagay sa pitaka. So, isa yun na yan. Opo. No? Pwede mo ilagay yan dyan. Para at the same time, ay pwede ka mag-share sa tamang panahon. No? Ito ang tawag natin pocket gospel tract. Kung nais nyo pong umorder or magkaroon nito, meron po tayo ito. Tayo po ang gumawa nitong Gospel Truth Illustrated. Ayan po siya, no? Tawag dito ay pocket gospel tract. Nilalagay po sa pitaka. Kaya nga pocket, no? Okay. So, ito po yan. Dito, ang tanong, paano pupunta sa langit? How to be saved? Paiklingan po natin. How to be saved? Sasabihin mo lang muna, para madali maalala, A, B, C. Sabi mo nga, A, B, C. ABC. Okay. Ang paano maligtas sa kasalanan, ulitin ko na, Opo. para ikaw ay maligtas sa impyerno at maligtas sa kasalanan, kailangan mo ng desisyon. Opo. Pasya. Ikaw magpapasya. A, B, C. Una, ano ba yung A? Sabi ng John 1:12. No? Sabi ng Bible, John 1:12, datapwat ang sino mang tumanggap kay Kristo sa Diyos, Opo. kay Kristo, hindi kay pastor, Opo. hindi kay Mary, hindi sa pera, Opo. hindi kay Pope, kay Kristo, Jesus Christ. Opo. Ang sino mang tumanggap kay Jesus Christ, pinagkalooban, karapatan, maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, magiging anak ka lamang ng Diyos kapag tinanggap mo. Sino? Sige. Si Jesus Christ. Opo. Si God na anak ng Diyos, si Jesus Christ. Opo. So, ibig sabihin, hindi ka umatin sa simbahan, ang simbahan hindi makakapagligtas. Ang pagkakawang gawa, hindi makakapagligtas. Ang pag-aabuloy o offering, tithes, ikapo, hindi makakapagligtas. Opo. Ang bautismo, hindi makakapagligtas. Ang pera, hindi makakapagligtas. Ang pastor, hindi makakapagligtas. Ang pera, hindi makakapagligtas. Sino makakapagligtas? Jesus Christ. Jesus Christ, God the Son. Opo. So, pag tinanggap mo si Jesus Christ, hindi siya nguso, Opo. puso. Puso po. Kasi pag nguso, dito yan, Panginoon, hinananggap kita. Opo. Ibig sabihin, peke. Opo. Pero pag sa puso, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko. Kasi ang kailangan ng tao, Savior. Yung Savior person. Jesus Christ. Opo. So, ibig sabihin, para mapunta sa langit, hindi pupunta sa impyerno, maligtas sa kasalang kamatayan, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ. Jesus Christ. Hindi iba-ibang propeta. Opo. Only the name Jesus Christ. It is biblical. Opo. So, maging, katod ko, anak ako ng Diyos kasi kay Jesus Christ. Tinanggap ko siya sa aking puso.
bilang Panginoon tagapagligtas. John 1:12. Andiyan yun na yung verse, no? Apo. Anytime. So, pangalawa, kanina A, accept Apo. Jesus Christ bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. No? God and Lord, Savior. Apo. Sabi mo nga, God, God Lord, and Savior. Savior. Ngayon, pangalawa, B. Apo. Ang B, believe God. Ibig sabihin, believe God, Jesus Christ. Wala kang ibang pwede sampalatayanan by faith. Only Jesus Christ. Jesus Christ, God, naging tao. Jesus Christ, anak siya ng Diyos. Nagkatawang tao. Bilang tao, namatay siya bilang tao. Apo. Panampalataya mo yan. Namatay siya bilang isang tao sa ating kasalanan. Pero sabi niya, believe God, Jesus Christ became man, died on the cross as a human. Pero siya'y nabuhay mula sa mga patay. Apo. Umakyat sa langit, muling babalik. So, ibig sabihin, believe God, Jesus Christ. Sabi mo nga, believe Believe God, Jesus Christ. By grace, through faith. Sabi mo nga, by grace, through faith. Kapag ginawa mo yan, Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Sumasampalataya ko, naniniwala ko, nagtitiwala ko na ikaw ang Diyos, anak, nagkatawang tao. Namatay sa akin kasalanan. Ang iyong dugo, the blood of Jesus Christ, wash me. Ika'y nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit, at muling babalik. Yun ang pangako ng Diyos. Pangatlo, C. Ang C, confess your sin. Dito sa believe pa lang, yung John 3:16. Apo. Alam mo yun? Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him not perish. Hindi mapapahang, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi lang mapunta sa impyerno, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The name Jesus Christ. At ang C, confess your sin. Pag sabing confess, hihingi ka ng tawad sa Diyos. So, C, confess your sin, ask forgiveness. Kasama yan, ha? Confess your sin, ask forgiveness, repent. Ibig sabihin, handang magpabago. Maraming tao gusto magbago, pero hindi nagbabago. Kasi, hindi kasama ang Diyos. Ang iba naman, nagbabago pa samantala. Ang iba talaga hindi magbabago, kasi hindi totoo. So, nasa iyo, yes, pasok. O, pasok mo na. Brother Dan, ating pinaka-admin, leader, inaano ko na, pagsabit. Gamit ko dyan. Sinasarap ko natin. So, sa madaling sita, Brother Mark, sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just, and to cleanse us from all our unrighteousness. Sa Tagalog, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat. Handa kang linisin sa lahat ng iyong kalikuan at handa kang gawing matuwid. 1 John 1:9. So, itong sin na to, how to be saved? A, B, C. Ano yung A? Accept Jesus Christ. Saan? Sa nguso, sa puso? Sa puso po. Ayun. Bilang ano? Bilang Savior. Savior. God, Lord, Savior. Kasi maraming tinanggap si Kristo Savior, pero hindi God. Kaya ganun pa rin ang buhay. Apo. Dapat, pag tinanggap mo si Jesus Christ, hindi pwedeng ipaghiwalay ang tatlo. Tatanggapin mo sa Lord, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at Panginoon. Kasi pag sabi Panginoon, siya na ang mangunguna. Siya na yung mag-uudyok sa'yo, hindi na sarili mo. And Savior. Yung iba, puro Savior lang. Apo. Pero ayaw maging Lord si God. Kaya ganun pa rin kanyang buhay. Apo. Walang pagbabago. Bakit? Ganun pa rin ugali. Tama? Apo. So, dapat, Lord God and Savior. Savior. Ano? Lord God and Lord God and Savior. saan tatanggapin? Sa puso. Sa puso. Pangalawa, B. Believe God, Jesus Christ. He is the Savior. By grace, through faith.
Everybody, sabi mo, by grace, By grace. through faith. C. Confess your sin. Hingi ka ng tawad sa Diyos. Ask forgiveness. Hingi ka ng, sabi mo ang iyong kasalanan, Lord, kasalanan po ako, marami akong ginawang kasalanan, hindi ako nagbabago, grabe ako nagkakasala sa isip, sa tagawa, marami akong nasaktan, marami akong dito, lahat, ining mga katawan, marami akong bisyo, Lord, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko kasalanan ko. Patawad naman. Pag ginawa mo yan, sabi ng Biblia, pag totoo, mamatay ka man, langit ka. Apo. Sabi ng Bible yan. Ako pag namatay ako, sure, langit ako. Hindi isayang. Tandaan mo, Brother Mark, temporary lang tayo sa mundo. Marami kang problema ngayon, struggle ka ngayon. Uwi ka na sa Pilipinas, na-scam ka. Pero may pag-asa ka pa. Ang Diyos may magandang plano sa iyo. Isipin mo, sabi mo, Christian ka. Pero hindi mo alam kung langit ka. Pinadala ka ng Diyos dito, nakita ko sa Facebook mo, nanawagan ka, humingi ka ng tulong. Ibig sabihin, gusto ng Diyos muna, maayos mo muna ang iyong spiritual life. Kasi pag yumaman ka na bandang huli, pag nakarecover ka, pero kung di ka paligtas, iiwan mo rin yan sa lupa. Ang nakakalungkot yun, baka pumunta ka pa sa impyerno. Pinaintulutan ng Diyos dito para maligtas ka. Tatandaan mo, Mark. Temporary lang tayo dito. Pasok! O, sige, ano ka? Brother Hill, si Brother Mark, isa natin kababayan, no? So, pinantulutan ng Diyos dito pa para magkaroon ng katayakan ng kaligtasan. Importante ang kaligtasan. Tandaan mo. Itinakda sa tao ang mamatay. Hindi na iwasan ng kamatayan. Una-unahan lang yan. May namamatay sa sakit. May namamatay sa bangungot. May namamatay sa aksidente. Hindi natin alam. Pero pag ikaw namatay, Mark, huwag ka na matakot. Langit ka. Bakit? Kay Jesus Christ. Promise ng Diyos. Kaya ang tanong, binigyan na kita ng ganito, nasa yung decision. Nais mo ba pumunta sa langit? Nais mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung nais mo, mananalangin tayo, pero kung nasa yung decision, kung ayaw mo, walang problema. Ang tanong, nais mo ba ngayon? Tanggapin. Kasi sabi ng Bible, 2 Corinthians 6:2, this is the day of salvation. Ito ang araw ng kaligtasan. Huwag mo nang ipagpaliban because you don't know what will happen tomorrow. Tama? Hindi natin alam ang araw ng bukas. Next year. Kaya dinarab kita ng pagkakataon. Kasi sabi ng Bible, samantalihin nyo ang tao maligtas sa apoy. Kaya kung nais mo, magdesisyon ka, ABC. Ang A, accept Jesus Christ. B, believe Jesus Christ by grace through faith. He is God the Savior. C, confess your sin. Ask forgiveness to God and repent. Sumunod ka sa panalangin ito kung nais mo. Ito hindi sa isip, ito'y puso. Personal mo yan. Okay? Personal mong bibigkasin. Pero ang Diyos lang nakakaalam. Hindi tayo mananalangin para maligtas ka. Mananalangin ka para ang kinin mo ang tagapagligtas. Ang kaligtasan, hindi dapat ikahiya. Pasok. Brother, share muna patungkol sa kaligtasan. So, pipray tayo si Brother Freddy, yung isa sa ating mga song leader. Sige, sunod ka sa panalangin. At sa panalangin na yan ay personal. No? At ang kaligtasan, decision mo yan, hindi ko decision. Sasamahan lang kita sa panalangin. Okay? Say, bigkasin mo sa iyong bibig para at least ay, sabi ng Bible, by your mouth, confess your mouth. Okay? So, Brother Freddy, pakisarado lang muna ang pintuan. Sige. Let's pray. Sunod ka sa panalangin. Panginoon Diyos, sa araw na ito, ako'y lumalapit sa inyong harapan. Ako'y lumalapit po sa inyong harapan. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa po. Inaamin ko po, ako po ay makasalanan. Ako po ay makasalanan. Sa isip, Sa isip, salita, salita, at sa gawa. at sa gawa. Marami akong nagagawang kasalanan, Marami po ako nagagawang kasalanan. sinasadya Sinasadya o hindi sinasadya. o hindi po sinasadya. Pinagsisisihan ko po Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Marami pa akong kasalanan na nagawa. Marami po akong kasalanang nagawa. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko po. Pinagsisisihan ko po. Tinatalikuran ko na po Natalikuran ko na po ang aking mga kasalanan. ang mga kasalanan. Mga maling paniniwala, Mga maling paniniwala. mga kakulangan sa kaalaman, Mga
Wala kang sa kaalaman. Walang kaalaman sa salita ng Diyos. Walang kaalaman sa salita ng Diyos. Patawarin niyo po ako. Tawarin niyo po ako. Panginoon Diyos, Panginoon Diyos, salamat po. salamat po. Merong Diyos, Mayroong Diyos, tagapagligtas, tagapagligtas, si Jesu Kristo, si Yesu Kristo, ng iyong bugtong na anak. ng iyong bugtong na anak, Nagkatawang tao, nagkatawang tao, naging tao, naging tao, namatay sa krus, namatay sa krus, bilang tao, bilang tao, para ang tao, para ang tao, maligtas mailigtas sa kasalanan, sa kasalanan, kamatayan, kamatayan, mapatawad mapatawad sa lahat ng kasalanan sa lahat ng kasalanan, sa pamamagitan sa pamamagitan ng banal na dugo, ng banal na dugo, dumanak dumanak sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Patawad, Ama. Patawad, Ama, Hugasan mo po ako hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. ng inyong banal na dugo. Linisin mo po Linisin niyo po ang aking puso ang aking puso sa isip, sa isip, salita, salita, at sa gawa. at sa gawa. Panginoon, Panginoon, baguhin mo po ako baguhin mo po ako ang aking buhay. ang aking buhay. Binubuksan ko po Binubuksan ko po ang aking puso. ang aking puso. Tinatanggap kita Tinatanggap kita sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, sa aking buhay, na ikaw lamang na ikaw lamang tunay, tunay, totoo, totoo, at tapat at tapat na Diyos, na Diyos, tagapagligtas tagapagligtas sa pamamagitan sa pamamagitan ng aming Panginoon, ng aming Panginoon, Heso Kristo. Yesu Kristo. Pumasok ka Pumasok ka sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. sa aking buhay. Ikaw na po Ikaw na po maghari maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Ang iyong Espiritu Santo Ang iyong Espiritu Santo ay pumasok din ay pumasok din sa aking puso. sa aking puso. Panginoon, Panginoon, salamat po. pasalamat po. Mamatay man ako Mamatay po ako sa tamang panahon, sa tamang panahon. tagalangit na ako. Tagalangit na ako. Sasabihin ko, Sasabihin ko po, langit na ako. langit na ako. Dahil ako, Dahil ako, anak ng Diyos. anak ng Diyos. Pinatawad na ako. Pinatawad na ako. May buhay na walang hanggan na ako. Buhay na walang hanggan. Nagpasya ako Nagpasya po ako sa pamamagitan pamamagitan ng ABC. ng ABC. Accept Jesus Christ Accept Jesus Christ as personal Lord God Savior. as personal Lord God Savior. Believe God, Believe God, Jesus Christ, Jesus Christ, the Savior, the Savior. by grace through faith. By grace through faith. I confess my sin. I confess my sins. I ask forgiveness I ask forgiveness and repent my sin. and repent my sins. Panginoon, Panginoon, isulat mo isulat mo ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aking buhay. Baguhin mo po ako Baguhin mo po ako araw-araw. araw-araw. Alisin mo po sa akin Alisin mo po sa ang mga ugali, ang mga ugaling, mga kilos, mga kilos, pananalita, pananalita, isip isip. na kasalanan. So, 5C, communication to God, communication to family, communication to church, communication to government, and communication Filipino group. Pag ginawa mo yan, ito yung sinasabi natin OFW1. Apo. Now, loser ka, pero dahil tumanggap ka sa Panginoon, umpisa na yung pagiging winner mo. Apo. Tagumpay ka na. Bakit? Langit ka eh. So, pag tinanong ka, yes, I'm Christian. Paano mo nalaman, Christian ka, punta ka sa langit? Yes, punta ko langit. Bakit? Kasi ginawa ko yung ABC. Ito yon, Apo. di ba? Kaya ako punta sa langit, alam ko na. Dahil tinanggap ko si Kristo Apo. bilang Panginoon. Accept Jesus Christ. Believe God, Jesus Christ, the Savior, by grace through faith. And I confess my sin. I know I am the child of God. Meron akong buhay na ulan. So, alam mo na, langit ka. So, pag tinanong ka ulit, Brother Mark, Christian ka, di ba? Apo. Pag namatay ka, langit ka? Apo. Bakit mo nasabi, langit ka? Nagawa ko na po yung ABC. Nagawa yung pasya, no? Iyan ay pagpapasya. Good, at least naintindihan mo. Ngayon, ang Diablo gagawa ng paraan para tanggalin yan. Alisin yan. Apo. Magiging abala ka na, baka yumaman ka. Guminahawa ka, baka makalimutan mo yan. Pero ang tunay na anak ng Diyos, nagbabago. Apo. Ang tunay na anak ng Diyos, lagi nagpapabago. Apo. Pangalawa, ang tunay na anak ng Diyos, nagbubunga. Dapat kung tagtag ka ng hirap, dapat unti-unti, gumiginhawa naman. Apo. Dati hindi ka matulungin, tumutulong ka. Yun ang mga sign, napa mo? Apo. Tapos mga dating bisyo, dati lang tagtag ng bisyo. Apo. Pero sa biyaya ng Panginoon, tinatanggal. Hanggang yung nagbabago pa ng iyong pastor. Apo. No, pang-apat, lahat ng ating mga problema sa laman, sinasagot ng Diyos.
Okay? So, dito sa binigay ko sa packet gospel, andito na rin siya kung paano lumago. Apo. No, andito na rin siya. No? Andito siya. Yung New Life, Assure of Salvation. So, hawakan mo itong packet gospel track para anytime ay pwede kang mag-share ng Word of God. Apo. No? So, anong date ngayon? Anong date ngayon? April ano? 13 po. April 13. Okay. Pinanganak ka? Anong buwan? Anong taon? February 1 po. February 1. Anong taon? 1988 po. Okay. Huwag mong kalimutan to ha. Ang tawag dyan ay dalawang uri ng birth. Physical birth. Ang physical birth mo, pinanganak ka sa physical birth, natural birth, February 1, 1988. 88 po. Ang tawag naman dito ay naging anak ka ng Diyos. Itong tinatawag natin born again. Pag sabi mong Christian, born again. Ipinanganak ka na muli sa spiritual. So, ipinanganak ka muli, ang tawag dito ay spiritual birth. Ang tawag dito? Spiritual po. Spiritual birth. Ang spiritual birth mo, April 14. 13, Apo. 20, 20. 25. So, huwag mo kalimutan yan. Kasi pag ako tinanong, ilang beses ka pinanganak? Ako, dalawa. Kasi ako pinanganak ako, March 22, 1967. So, 58 na ako. No? Pero tumanggap ako sa Panginoon, May 22, 1982. Tagal na rin. Apo. Pero kabisado ko, why? Kasi yun ang time ng tinanggap ko ang Panginoon. Apo. So, huwag mong kakalimutan. Physical birth mo, alam mo, huwag mo rin kakalimutan ang Spiritual birth. spiritual birth mo. April 14, 2025. April 13. At 13, April 2025, saan ka pinanganak? Dito sa Incheon, Incheon po. SGIM. SGIM. So, dito ka hospital. Apo. Okay? Apo. Sa tulong ng Panginoon. So, congrats, you are the family of God. Apo. God bless you. Let's pray. O Diyos, salamat po. At isang kaluluwa muli ang aming naiharap sa iyo. Sabi mo sa 1 Corinthians chapter 9, lahat ng paraan ay gawin mo na, material na bagay, practical na bagay, pero ang pinaka-main goal nito, isang kaluluwa ang maligtas. Libo-libong anghel ang natutuwa. There are so many lost souls died, go to hell. Pero si Mark, pinahintulutan mo. Pero kayo na po nakakalam ng kanyang puso kung totoo man ginawa niya o hindi. Kung totoo man yan, kayo nakakalam at sa sarili niya. At kung totoo man yan, tamang panahon, gagamitin mo rin siya para sabihin kung paano pupunta sa langit na may kakayakan. How to be saved, ang ABC. At andun yung pagbabago ng buhay. Mga maling paniniwala sa Diyos, paniniwalang tradisyon, unti-unti itong mawawala. Unti-unti yung magbabago. Dahil biblical standard ang gagamitin niya. Naway humanap siya ng Christian Church nang papalago sa panampalataya. Huwag niyang kalimutan ng SGI. Dito siya pinanganak spiritual. Huwag niyang kalimutan ang kanyang spiritual birth. Panginoon, sa iyo ang kapurihan kalatian. Napakabuti mo. May plano kayo sa kanyang buhay. Gamitin mo siya. Kahabagan mo siya. Kaawaan mo si Mark. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang mga puso't pangangailangan, pangangalap. Ano man ang kanyang puso, kayo na po nakakalam. Panginoon, minsan pamuli, biyaya at pagpabala ay matanggap niya upang ito po ay maranasan niya ang himala ninyo na kayo po ay may ginagamit. Panginoon, ang buhay ay isa lamang. Una dapat sayangin. Samantalay na namin habang kami nabubuhay. Kaya Panginoon, salamat po sa buhay ni Mark. Salamat po. Purihin ka. Salamat sa iyo, Diyos. Sa iyo ang kapurihan ko natin. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Okay? God bless you. Okay. Naintindihan kita, ganun na ako. Pero bandang muli, it is biblical. Pero sa kanya natin pag-usapan. Ha? O sige, mag-relax muna. Mag-coffee. Anin ko muna yung mga kapatid. Ha? Anin ka dito. So, minsan pa muli, marami po salamat at isang kagalakan. Magpasalamat ka muna. Salamat sa po, Diyos. salamat po kay God. Salamat rin po kay Kuya Ace po. Sa araw po na ito. Maraming salamat po. Okay, so minsan pa muli ito yung ginagawa po natin not to impress but to express na para mas marami po ang ma-challenge na pag nagkakawang gawa ka. Samahan niyo na po natin usitan ng Diyos at meron packet gospel track. Samahan na po natin panalangin. Alam niyo po, marami po tayong tumutulong pero hindi gumiginhawa. Pero pag tumutulong ka maski ikay kinakapos, tumutulong ka maski alam mo may pangangailangan ka rin. Pero hanggat kaya mong tumulong ka, isama mo ang Diyos, sigurado, pagpapalain ka ng Diyos. Bakit? Kasama mo ang Diyos.
Yun ang sikreto niyan. God always be with us. Isang kaluluwa naman po ang naligtas. Uwi na po siya sa Pilipinas sa Tuesday, pero may plano ang Diyos sa kanya. Sabi ng Biblia sa Jude, sakipin natin sa apoy hanggat kaya. Nasagit po siya sa impyerno, sa kapamakan, through Jesus Christ. Ang ginamit po, lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. At dito ang lugar ng church. Kaya kapatid, kaibigan, you are my brother, you are my friend, and OFW, share the blessing to others. Apo. Be ready. God will bless you. Apo. Salamat po. Okay, bye. Sige, enjoy and copy. Apo. Kaya ito na. Okay, maraming po salamat. See you next time. God bless you. Bye-bye. Thank you for watching nga pala. Kay Brother Sanwo. Brad, tumawag ako doon sa kapatiran natin. Medyo mahina rin po sa company. And Brother Henry, kamusta no, sa iyong paglakad sa Philippine Embassy? And God bless po sa inyo. Thank you. Ma, I love you. And then ito, nakapag-share po tayo. Ate Francis, thank you for watching. Sister Nancy, thank you for watching. Sa lahat mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpala. At saludo po ko sa inyo dahil kayo po yung nanonood na nakikinig. At ito po ang ating pong ginagawa. Isang lingkod ng Diyos, lingkod ng ating pong mga OFW para po sa katotohanan public service. At isang kagalangan, isang kaluluwa po ang naligtas. Libi-libong anghel ang nagagalak. Dahil sa billion of people, sabi nga, why we have chosen. Dahil hindi lahat ay pupunta sa langit. Mapalad ang pupunta sa langit dahil nag-respond siya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sigurado, mayroong katayakang kaligtasan. See you next time. Brother Dan, bati ka muna. Sister Nancy, ano ba masasabi mo? Anong palawagan ang natin dito? Alam mo sa ngayon ka eh. Sige, yan ka tanong. Anong masasabi mo natin sa mga OFW? Araw ng linggo ngayon. Sige. Para sa mga OFW, mga kapatid, huwag natin kalimutan, ang araw ng Sunday ay para sa Diyos. Amen. Purihin po natin, dalawin po natin siya sa pamagitan ng pag-attend po natin sa mga church. Salamat po sa inyo. Magandang umaga. Siya po ang aming pong admin leader dito na aking katuwang, kalawang kamay, kanang kamay. Siya po ang aking kakaibat dito sa tulong ng Panginoon. At talagang sabihan ng Panginoon, habang nabubuhay, naglilingkod sa Diyos. Nagpagupit, parang kaya. Okay, Brad, thank you ha. Okay, so sa lahat mga OFW, kung may time sa pamilya, time sa trabaho, ito ang time para sa bahay dalanginan. God bless you. Bye-bye.